Hello to all Kayaya, hello to all Kotropat, and hello to all Ka59. A warm and big shout out to everyone. We are still in the continuation of series of blogs about the general orders for security guards. At this juncture, we will discuss and deeply explain the General Order number 5. So keep watching until the end of this lecture for your better understanding on this GO number 5. But before we start, let me introduce to you, the one and only, Papa Dudes, also known as Kuya Manang. Please give him a very warm applause. Salamat po. Wow ate, I'm so honored naman and grateful sa ginawa mong pagpapakilala sa akin na may kasama pang masigabong palakpakan. Hayaan mo sa susunod dadaling kita sa Eat All You Can basta sa isang kondisyon, ikaw magbabayad, pay as you can. Anyway, tuloy na po natin. Nais kong bumati ng masaya at mapagpalang araw, hapon at gabi sa inyong lahat. At ang topic natin pag-uusapan ay may kinalaman sa pangkahalatang kautosang panglima para sa mga security guard o mas kilala sa tawag na General Order number 5. Without much ado, direct to the point na po tayo. Please welcome to my YouTube channel, Extreme FYI Vlogs. Kung sakaling bago at ngayon nyo palang nasusubaybayan ang aking channel, baka pwede naman po at sana po pag-click ang subscribe button at notification bell na nasa ilalim ng video ito para masundan nyo po ang mga bago, updated at fresh vlogs na aking gagawin. Salamat po! A few moments later. General Order number 5 for security guards states, to quit my post only when properly relieved. Ang pangkalahatang kautosang panglima para sa mga security guard ay nagsasaad upang umalis sa aking pwesto lamang kapag maayos na hinalinhan. This order is crucial for maintaining security and ensuring a smooth transition of responsibilities. Here's a detailed breakdown. Ang kautosang ito ay mahalaga para sa pagpapanatili ng seguridad at pagtiyak ng maayos na paglipat ng mga responsibilidad. Narito ang isang detalyadong pagkasunod-sunod. Purpose of the order. Layunin ng kautusan. The main goal of this order is to ensure that security coverage is continuous and that there are no gaps in surveillance or protection of the area. By remaining at their post until properly relieved, guards help ensure that security measures are upheld at all times. Ang pangunahing layunin ng kautosang ito ay upang matiyak na ang saklaw ng seguridad ay tuloy-tuloy at walang mga puwang sa pagsubaybay o proteksyon ng lugar. Sa pamamagitan ng pananatili sa kanilang pwesto hanggang sa maayos na hinalinhan, tinutulungan ng mga gwardya na matiyak na ang mga hakbang sa seguridad ay itinataguyod sa lahat ng oras. Key responsibilities. Mga pangunahing pananagutan. Number 1. Remaining at post. Pang-una, nananatili sa pwesto. Security guards must stay at their assigned location until they receive a formal acknowledgement or indication that another guard is ready to take over their duties. This ensures that the area remains secure without interruption. Ang mga security guard ay dapat manatili sa kanilang nakatalagang lokasyon hanggang sa makatanggap sila ng isang formal na pagkilala o indikasyon na ang isa pang gwardya ay handang pumalit sa kanilang mga tungkulin. Tinitiyak nito na ang lugar ay nananatiling ligtas ng walang pagkaantala. Number 2. Proper relief. Pangalawa, tamang pagpapalit.
properly relieved means that a qualified and authorized individual has arrived to take over the guard's responsibilities. This could be another security officer or a supervisor who has been designated to assume the post. Ang ibig sabihin ng properly relieved ay dumating na ang isang kwalipikado at autorisadong individual upang kunin ang mga responsibilidad ng bantay. Ito ay maaaring isa pang opisyal ng seguridad o isang supervisor na itinalaga para sa posisyon. Number 3. Communication. Pangatlo, komunikasyon. Guards should communicate with the incoming officer to confirm the transition. This may involve sharing important information about any ongoing situations, incidents, or observations that the new guard should be aware of. Dapat makipag-ugnayan ang mga bantay sa papasok na opisyal upang kumpirmahin ang pagsalin. Maaaring kabilang dito ang pagbabahagi ng mahalagang impormasyon tungkol sa anumang patuloy na sitwasyon, insidente o obserbasyon na dapat malaman ng bagong bantay. Importance of effective communication. Kahalagahan ng mabisang komunikasyon. This order is important for several reasons. Continuous security. By remaining at their post until properly relieved, guards help prevent lapses in security coverage, which could lead to vulnerabilities or incidents. Mahalaga ang kautusan na ito para sa ilang kadahilanan. Tuloy-tuloy na seguridad sa pamamagitan ng pananatili sa kanilang pwesto hanggang sa maayos na pag-alis. Tinutulungan ng mga gwardiya na maiwasan ang mga kabiguan sa sakop ng seguridad na maaaring humantong sa mga kahinaan o mga insidente. Accountability. Ensuring a proper handover of duties holds both the outgoing and incoming guards accountable for the security of the area. Pananagutan. Ang pagtiyak ng wastong pagbibigay ng mga tungkulin ay pinangangasiwaan ng papalabas at papasok ng mga gwardya para sa seguridad ng lugar. Safety. Continuous presence at the post helps maintain a safe environment for both personnel and the public, as there is always someone monitoring the situation. Kaligtasan. Ang patuloy na presensya sa pwesto ay nakakatulong na mapanatili ang isang ligtas na kapaligiran para sa parehong mga tauhan at publiko dahil palaging may sumusubaybay sa sitwasyon. Training and techniques. Pagsasanay at mga pamamaraan. To effectively comply with this order, security guards should receive training in handover procedures, understanding the proper protocols for transitioning duties, including what information needs to be communicated. Upang epektibong makasunod sa kautusang ito, ang mga security guard ay dapat tumanggap ng pagsasanay sa mga pamamaraan ng handover, pag-unawa sa wastong mga protocol para sa paglipat ng mga tungkulin, kabilang ang kung anong impormasyon ang kailangang ipaalam. Situational awareness, being aware of their surroundings and any ongoing issues that need to be addressed during the handover. Kamalayan sa sitwasyon, ang pagiging kamalayan sa kanilang kapaligiran at anumang patuloy na isyu na kailangang matugunan sa panahon ng handover. Communication skills, developing clear and concise communication skills to ensure that all necessary information is relayed effectively. Mga kasanayan sa komunikasyon, pagbuo ng malinaw at maigsi na mga kasanayan sa komunikasyon upang matiyak na ang lahat ng kinakailangang impormasyon ay epektibong naipapasa. Now, let us discuss about the summary. Atin nang talakayin ang buod ng paksa.
In summary, General Order Number 5 emphasizes the importance of maintaining security continuity by ensuring that guards only leave their posts when they have been properly relieved. This practice is essential for safeguarding the area and ensuring that security operations run smoothly. Sa kabuuan, binibigyan diin ng pangkahalatang kautosang panglima ang kahalagahan ng pagpapanatili ng pagpapatuloy ng seguridad sa pamamagitan ng pagtiyak ng mga gwardya ay umaalis lamang sa kanilang mga pwesto kapag sila ay maayos na napalitan. Ang kasanayang ito ay mahalaga para sa pag-iingat sa lugar at pagtiyak na ang mga operasyong pansiguridad ay tumatakbo ng maayos. Okidoki, dito na po nagtatapos ang ating aralin o talakayan tungkol sa pangkalatang kautosang panglima ng mga security guards o mas kilala sa tawag na General Order Number 5. At abangan po ninyo ang kasunod, siyempre ang General Order Number 6. Hanggang sa muli, ito po ang inyong Papa Dudes, also known as Kuya Manong, na nagsasabing, ingat po kayong lahat, stay safe and healthy. God bless everyone. Bye-bye, babu!